wala akong magawa. Umorder ako ng 1,000 pesos plus na iPhone sa Shopee. Di ba to scam? Baka bato lang yung laman nito. But yes, binili ko to para ma-heal yung aking inner child. Hindi ko kasi mabili yung brand new dati kasi ang mahal. But today, in 2025, after 11 years of being released, nabili ko na rin siya. Yan ay kung totoo nga ba talaga na meron tong laman. Now take note, especially sa mga, nagbabudget dyan. Huwag kayong bumili kaagad. Delikado to guys. Don't do this at home. Na, kung interested ka, subayan mo ako dito sa katarantaduhan na to, and we will start the unboxing in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JDing TV. Dito sa channel na to, nag-unbox and nagpo-review tayo ng iba't ibang mga smartphone. And today, na-excite ako dito guys dahil nga ang mura niya and legit daw, sabi ng mga reviews. So kapag pinuntahan nyo yung product link nito, napakadami nang nakabili. So today, titingnan natin kung legit or not legit. Now, meron kang iba't ibang option dito guys. Merong iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus. And this time, etong pinili ko guys is iPhone 6 Plus, 16GB. 16GB lang para pang design lang. Hindi talaga gagamitin. Parang gagawin ko lang ganito guys. iPhone 5, iPhone 4, iPhone 10. Gumagana pa to pero, design na lang. Medyo mahirap na din kasing gamitin. Now, meron na akong dagdag dito sa aking collection ngayon. Kung meron talagang laman. Ooh. So, ang unang bubungan sa atin dito guys is charger. Yan. USB-A to Lightning na cable. Yes. Hindi siya Android guys. Lightning siya. Pang iPhone talaga. Kakabahan talaga ako kapag micro USB yung nakalagay. Uy. Eto na ba yun? Wala nang laman dito guys. Eto na siya. And yes, lumabas na. Kita nyo ba yan? Ooh, sheesh. So, legit para talaga siya. Meron tayo ditong casing, which is a clear case. And yung phone naman. Nandito yung pangalan ng shop, AB3C. Salamat sa iyong pagbili at tiwala. Avoid resetting, updating, erasing, flashing, and disassembling the phone. So, hindi pala siya pwedeng i-reset. Now, etong kinuha ko guys ay merong 100% na battery. So, tingnan natin kung mag-on. Mag-on ka! Hala ka. Ayaw mag-on? Uy! Ayun! Tingnan natin. Baka Android yung lumabas. Pero yes, Apple logo. Parang legit na talaga. So this is it. The iPhone 6 Plus in 2025. After 11 years, gumagana pa rin pala siya. Andito yung kanyang home button and / fingerprint scanner. Yes, merong fingerprint yung kinuha natin. And meron din po siyang kasamang tempered glass dito guys. So yung SRP nito is around 1,999. Tapos nakuha ko lang siya ng around 1,500 plus. Merong voucher. Now, this is the phone. Medyo meron na siyang mga gasgas dito, especially at the top. Dito rin sa ibaba, meron ding mga maliliit na gasgas dito. But yes, gumagana pa rin po etong si iPhone 6 Plus ngayong 2025. If nagtataka kayo. And napakamura ko lang siya nabili actually. Ngayon, try naman natin maglagay ng SIM kung gumagana ba. Restart lang natin. Kasi dapat i-restart after pagkalagay ng SIM. Ayan, nagre-restart na siya. Kunin muna natin tong mga sticker dito. Nakakapangit tingnan. Now, I'm afraid guys na hindi na rin gumagana yung kanyang SIM card dito dahil nga as you can see, no service pa rin siya after restarting and meron na akong nilagay na globe na SIM. So, hindi na po siya pwede pang tawag and text. Uy, late lumabas pero andito na po yung globe niya. Parang pinaglaruan ako nito ah. Hindi ka rin makapaghintay? Anong trip mo? Nagtitrip na nga ako dito, nagtitrip din tong phone na to. But yes, meron pa rin po siya, pero hindi ko alam kung bakit 2G lang to. Check natin. Ooh, ayun. So, meron na tayong Globe LTE dito. And yes, gumagana pa rin po yung kanyang SIM card. So, pwede pa rin to pang text and call, guys. Like, click lang natin yan. Diba? Gumagana pa rin yan, syempre. Ang medyo tricky dito, guys, is that even after 11 years, napakabilis pa rin nitong iPhone 6 Plus when it comes to the scrolling, opening apps, and I would say na sa halagang 2,000 pesos, this is the best camera phone that you can get. Walang debate yon. Kita nyo naman, di ba? Gumagana pa rin. Try naman natin yung video niya. So, this is a video quality using the iPhone 6 Plus this 2025. Pwede pang bang vlog? Pwede pa bang pang vlog? Pwede pa bang pang trip? This is a video. Oh my God! So
So I think this, guys, kung bibili nyo to, like, kung gusto nyo talaga ng isang camera phone sa lagang 1,000 plus, naku po, pwede pa to. Yung pinaka-tricky talaga about this phone, guys, is that mahirap na pong mag-download ng apps, especially kapag wala kayong mga old account. Like, kung hindi kayo nakapag-iPhone dati, especially the iOS 13, dahil nga etong phone ito ay hanggang iOS 12.7 lang po, eh hindi na kayo makaka-download ng mga old apps. So kapag katulad ko na meron kayong old account or palagi na talaga kayo nag-iPhone dati pa, eh pwede mo na yung i-sign in dito and makaka-download ka ng mga old version ng mga apps na pwede. Like Facebook, Messenger, pero ewan ko lang sa YouTube dahil nga yung YouTube napaka-strict talaga. But you can do YouTube sa kanyang Safari naman. So far, this phone is still working. Perfect yung camera niya dahil nga, again, iPhone to. And for its price, I think yung pinaka-problema lang talaga dito is yung kanyang battery and storage. Yung screen is perfectly fine dito sa aking na-order, guys. Especially sa mga taong gustong-gusto to. Like, merong home button dito. 'Di ba? Mabilis yan. Okay na okay pa rin itong si iPhone 6 Plus. Napakaswerte ko lang dahil nga, you know, nagtitrip-trip lang ako sa Shopee and na-timingan ko yung legit na nagbibigay talaga ng iPhone. Hindi scam, hindi yung parang bato lang yung laman. But again, this is not sponsored. Trip-trip ko lang talaga to. Kita nyo naman, di ba? In order ko, meron talagang packaging and yes, nasa sa inyo na yun. But in any way, hindi ko to i-recommend na bilhin nyo talaga dahil nga baka sa inyo mangyari. Sayang naman, di ba? But yes, I'm so happy dahil nga minsan lang ako magkaroon ng bagong collection. Parang ilang years na akong hindi nag-o-order ng murang iPhone. But this time, iPhone 6 Plus, nasa akin na. Itatago ko to, hindi ko to ibebenta. Kung meron mang nangailangan, nakakilala ko, tapos, you know, pwede ko to ibigay. Napakamura lang naman. Still so premium, napakaganda ng build quality. Parang yung material pa lang nito, lagpas na sa kanyang current price. But yes, iPhone 6 Plus in 2025, that's it. Okay pa rin siya, as long as meron kayong old account. And just don't expect about the battery dahil nga hindi to magtatagal. Hindi na kasi legit yung kanyang battery. Pinalitan na to ng mismong shop ng inorderan ko. Medyo madali talaga siyang malowbat actually. But so far, wala na akong reklamo doon. Napakamurang iPhone ngayong 2025.